Kabanata 681. Ibinaba ni Luis ang bowl at pinunasan ng panyo ang gilid ng labi niya. Inay, sigurado ka bang gusto mong gumawa ng conclusion ng maaga? Magsasalita pa sana si Larissa nang biglang may umungol mula sa itaas. Luis Lucas, gagaw ka. Galit na bumaba si Riley nang hindi man lang nag-abalang magsuot ng sapatos. Namumugto pa rin ang mga mata niya dahil sa pag-iyak kagabi. Diba sabi ko ihatid mo ako sa hotel? Bakit mo? Nang makita niyang nasa baba si Larissa at ang kasambahay kasama si Luis, nang inig ang mga paa niya, at humawak siya sa handrail ng hagdanan, halos mahulog at gamulong-gulong sa hagdan. Natigilan si Larissa. Riley, isang matigas at awkward na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang mga labi. Ito naman, na-misunderstood na talaga ako. Sa Soul Jewelry, nakaupo si Maisie sa kanyang opisina na naghahanda ng mga sketch ng mga disenyo nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Nolan sa kanyang cellphone. Huwag mong kalimutan ang pagpupulong ng mga magulang ng mga bata bukas. Gumisi siya habang nakatingin sa screen ng phone niya at sumagot. Paano ko makakalimutan iyon? Halos agad na sumagot si Nolan. Natatakot ako na sa sobrang abala mo ay makalimutan mo ito, kaya kailangan kong ipaalala sa iyo sa lahat ng oras bilang iyong asawa. Isang cute na emoji ang idinagdag sa dulo ng text message. Dahil hindi handa sa emoji, tumawa ng malakas si Maisie nang matagal habang nakatingin sa screen. Nagkataon, biglang lumabas ang isang text message mula sa The Single Ladies of Baseburg group chat na matagal nang hindi aktibo, na nagsasabing nakatutok ang mga mata ni Maisie kay Francisco, ang pangalawang batang tagapagmana ng mga butchers. Nang mabanggit si Francisco sa grupo, hindi napigilan ni Maisie na mapabuntong hininga. Nakilala niya si Francisco sa training camp 3 taon na ang nakararaan. Bagamat hindi nila gaanong nakasalamuha sa isa't isa, naalala pa rin niya na may utang siyang pabor dito. Pero hintayin muna natin na mabawi ni Nolan ang kanyang mga alaala. Kung hindi, kailangan kong suyuan ang lalaking nawala ng alaala kung hindi niya tayo maintindihan. Noong tanghali, niyaya siya ni Madam Nira na mag-high tea sa isang open-air restaurant sa isang pribadong golf course. Maayos pa rin ang pakikitungo ni Madam Nira sa kanya matapos siyang hindi makita sa loob ng maraming taon, at masayang nagkwentuhan ang dalawa sa buong hapon. Matapos malaman na magbibitiw na si Madam Nira sa board of directors ng Taylor Jewelry, natigilan si Maisie. Magre-retiro ka na ba? Tinalikot ni Madam Nira ang mga bulaklak sa mesa. Oo, kung tutusin, nasa ganitong edad na ako. Oras na para pakawalan ang mga bagay-bagay. Totoo na si Madam Nira ay malapit na sa 70 taong gulang. Maaari siyang magretiro ilang taon na ang nakalilipas, ngunit siya ay naging masigasig na nanatili sa kanyang posisyon ng mas matagal, at hindi masamang bagay para sa kanya na magretiro sa kanyang posisyon at magsaya sa kanyang buhay ngayon. Napangiti si Maisie. Kung gayon maaari pa rin kitang imbitahan na lumabas para sa tsaa sa hinaharap, hindi ba? Itinaas ni Madam Nira ang tasa ng tsaa. Siyempre, oo naman. Wala akong anak. I'll be delighted kung hindi mo ako aayawan at sasamahan mo pa ako. Hindi nakapag-asawa si Madam Nira. Masasabing inalay niya ang kanyang buong buhay sa kanyang karera, at ang Taylor Jewelry ang palaging kasama niya sa buhay. Ngunit hindi nakita ni Maisie ang anumang panghihinayang sa mukha ni Madam Nira dahil malinaw na alam niya ang gusto niya at sinundan niya ito ng buong puso. At ang kanyang naabot ay lubos na kasiya siya para sa kanya. Tumayo si Maisie, inilipat ang kanyang upuan, at umupo sa tabi niya, nakangiti ng maliwanag at matalino. Kung gayon bakit hindi mo na lang ako kunin bilang god-granddaughter mo? Napatulala si Madam Nira. Inilapag niya kaagad ang kanyang tasa at masayang nagtanong, oh, talaga? Pero gusto mo ba yon? Siyempre, gusto ko. Hinawakan ni Maisie ang braso niya. Wala na akong masyadong kamag-anak sa mundo, not to mention that you've helped my career so much that I can't even start to repay your kindness. Kaya, maaari lamang akong maging apo mo at tretuhin ka ng mas mahusay sa hinaharap. Isang malawak na ngiti ang binigay ni Madam Nira at sinabing, great, parang nakakatuwa. I'm more than happy to take you in as my god-granddaughter. Sa oras na ito, napansin ni Maisie ang ilang taong magkasabay na naglalakad palapit sa kanila mula sa hindi kalayuan, at ang babaeng mukhang pamilyar sa kanya ay si Maisie. Naabutan ni Maisie ang isa sa mga lalaki at gustong iunat ang kamay para sunggaban ang lalaki, ngunit iniwas siya ng lalaki, inikot ang ulo, at kinausap ang kaibigan, na naglalakad sa tabi niya, hindi pinapansin si Maisie. Kabanata 682.
Tumingin si Maisie ng Mason-sin, doon lang napagtanto na medyo pamilyar ang figure ng lalaki. Nang makarating na sila sa itaas ay saka lang siya nakilala ni Maisie. Hindi niya ito nakilala sa unang tingin, marahil dahil nakasuot ito ng suit. Yung lalaking iyon ay si Francisco. Pagkatapos na hindi siya makita sa loob ng 3 taon, talagang naging mas kalmado siya at mas kumpiyansa, ang kanyang ugali ay naging mas matigas, at ngayon ay naglalabas siya ng mas mature na aura. Nakita siya ni Francisco, at medyo nagulat ang ekspresyon nito. Munting Diyosa, natigilan si Maisie at napatingin sa direksyon ng kanyang tingin. Ito ay si Maisie Vanderbilt. Francisco, it's been a long time. Ipinakilala siya ni Maisie kay Madam Nire sa maayos na paraan, Lola, ito ang pangalawang batang tagapagmana ng mga Boucher. Ngumiti si Madam Nire at tumanggaw sa kanya. Tila mahinahon at mature lamang ang ugali ni Francisco kapag hindi siya nagsasalita, at tila bumalik siya sa pagiging katulad niya 3 taon na ang nakakaraan nang magsimula siyang magsalita. Siya ba ang iyong lola? Magalang na tumanggaw si Francisco. Natutuwa akong makita ka, Madam. Napangiti si Madam Nira. Marami na akong narinig tungkol kay Mr. Boucher, pero first time ko siyang nakilala ng personal. Medyo guwapo siya. Medyo nahiya si Francisco. You're flattering me, Madam. Sa pagtingin sa pagiging alerto ni Francisco, naisip ni Maisie ang pariralang ginamit niya para tugunan si Maisie, na tila sobrang intimate at kakaiba. Francisco, isa ka ba sa mga dating kalaguyo ni Mrs. Goldman? Siya ay kasal na kay Mr. Goldman ngayon, at mayroon pa silang 3 anak. Please don't tell me na hindi ka pa rin nakaka-get over sa kanya. Gayunpaman, ang gayong mga casual na pahayag ay karaniwang yaong madaling makagawa ng hindi pagkakaunawaan ng iba. Bahagyang lumamlam ang ekspresyon ni Maisie, ngunit nagpahayag ng sama ng loob si Francisco bago pa siya makapagsalita. Alam mo ba kung anong klaseng katarantaduhan ang sinasabi mo? Inosenteng sagot ni Maisie, may nasabi ba akong mali? Pero sa alinmang paraan, hindi ako tatutol kahit na may romantikong nakaraan kayo ni Mrs. Goldman. Napangiti si Maisie. Miss Hannigan, parang hindi mo lang sinasala kung anong pagkain ang dapat mong ilagay sa bibig mo, pero hindi mo rin sinasala ang mga lumalabas dito. Bakit sa tingin mo ay hindi ko sinasala ang aking mga salita? Kumpiyansa na pinabulaanan ni Maisie, kung wala kayong romantikong nakaraan, paano kayo nagkakilala ni Mr. Boucher pagkatapos ng mahabang pananatili sa training camp? Nagtawanan ng iba pagkatapos niyang sabihin ito habang si Maisie naman ay ngumuso. What a coincidence! Nasa training camp ako 3 taon na ang nakakaraan. Bukod dito, hindi ko lang nakilala si Mr. Boucher doon, ngunit marami rin akong nakilala maliban sa kanya sa training camp. Kaya, kung pupunta tayo sa iyong Loika, magkakaroon ba ako ng isang romantikong nakaraan sa lahat ng nakilala ko sa kampo ng pagsasanay? Ginamit ni Maisie ang salita ni Maisie para sumagot, at medyo naiinis ang ekspresyon ng huli. Sa sandaling iyon, makahulog ang tinanong ni Madam Nire si Maisie, mukhang hindi pamilyar sa akin ang babaeng ito. Saang pamilya siya galing? Pinutol ni Maisie ang pag-uusap bago makasagot si Maisie para iligtas ang kanyang prestihiyo at reputasyon. Siyempre, ako ay mula sa mga Hannigan. Baka sa pagitan ng mga salitang lumalabas sa bibig niya ang isang pahiwatig ng pagmamataas at pagmamalaki. Siya si Maisie Vanderbilt, isang ordinaryong babae na napakaswerteng natagpuan niya ang kanyang kapalaran sa pagkakaugnay kay Mr. Goldman. Kung hindi dahil sa kanyang titulo bilang misis ng mga Goldman, siya ay talagang wala kong ikukumpara sa mga Hannigan. Tinampot ni Madam Nira, ang kanyang tasa at casual na sinabi, anak pala siya ni Nathaniel. So totoo talaga na hindi man lang maturuan ng mga Hannigan ang kanilang anak ng maayos. Hindi nakapagtataka na hindi masyadong maganda ang kanilang business empire kamakailan. Higit pa rito, hindi siya masyadong malapit sa anak niyang lalaki, kaya maaari lamang siyang umasa sa suporta ng mga Santiago pagkatapos ng kasal ng kanyang anak at anak na babae ng mga Santiago. Anong ibig mong sabihin? Nairita si Maisie at agad na hindi pinansin kung matanda na ba ang kabilang partido o hindi. Ang apo mo ay kung sino siya ngayon dahil maswerte siya. Ang ginawa lang niya ay lumapit kay Mr. Goldman bago ang sinumang babae. Ang mga Vanderbilt ay literal na wala sa panahon ngayon kung hindi dahil sa prestihiyo ni Mr. Goldman. So how dare you talk about us Hannigan here? Ang mga panauhin sa kanilang paligid ay sumilip lahat at nasaksihan ang buong kapana-panabik na charade na para bang binili nila ang VIP ticket sa isang Broadway theatrical play. Gustong ipagtanggol ni Francisco si Maisie, ngunit ibinabana ni Madam Nira ang kanyang tasa ng tsaa at sumangot.
Sinabi ko bang magsalita ka? Nagulat si Maisie sa determinado at masiglang ugali ni Madam Hera, na tahimik, at napaatras. Si Madam Nira ay naging chairman ng Taylor Jewelry sa loob ng napakaraming taon, imposibleng makuha niya ang kanyang posisyon sa kumpanya kung wala siyang kumpiyansa at mga talento. Kabanata 683. Ang Taylor Jewelry ay hindi lamang isang big shot sa industriya ng alahas kundi isang malaking kumpanya din sa mundo ng negosyo at industriya ng entertainment. Bukod dito, ang mga kilalang tao sa industriya ng entertainment mula sa iba't ibang panig ng mundo ay palaging sinubukan ang kanilang makakaya na pasayahin si Madam Nira upang makipagkompetensya para sa mga kontrata sa pag-endorso ng alahas ng kanyang kumpanya. Hindi man lang siya nagbigay ng sigaw tungkol kay Nolan o kahit sa mga Lucas noon, kaya bakit siya matatakot sa mga Hannigan? Hindi raw ito dahil sa kung gaano kalakas ang background ni Madam Nira kundi dahil hindi ito kailanman natakot sa awtoridad. Siya ay palaging prangka, matapang, at walang awa noong siya ay bata pa, at ang mga taong nakakakilala sa kanya ay kailangang igalang siya para doon. Nang makitang hindi na nakaimik si Maisie, walang ekspresyon na tiningnan siya ni Madam Nira. Ang tatay mo, si Nathaniel Hannigan, ay hindi man lang nangangahas na makipag-usap pabalik sa akin tulad ng ginawa mo. Not to mention na junior ka pa lang sa circle. Hindi mo talaga dapat minamaliit ang iba. Napangiti si Maisie. Lola, huwag kang magagalit dito. Bata pa si Miss Hannigan. Maaalala niya ang aral na itinuro mo sa kanya sa hinaharap. Hindi pinansin ni Francisco si Maisie at umupo din siya sa mesa kasama ang kanyang mga kaibigan. Natigilan si Maisie sa pwesto. Walang bakanteng upuan para sa kanya, at patuloy silang nag-uusap sa isa't isa na para bang wala siya doon. Para siyang biro, nahihiya at awkward to the max, kaya galit na galit siyang umalis sa eksena. Pagkatapos ay nilagyan muli ni Maisie ang tsaa ni Madam Nira. Lola, ang temper mo gaya pa rin ng dati. Nakita na niya ang ginawa nito kay Willow noon pa man. Ngumiti si Madam Nira at tumugon, ikaw ang aking inaanak na apo, kaya tama lang na ipagtanggol kita ng higit pa ngayon. Bahagyang tumikim si Francisco, so ikaw pala si Madam Nira. Nalaman na lang niya iyon matapos ipaalala ng kaibigan. Napatingin sa kanya si Madam Nira. Mr. Boucher, ano ang relasyon mo sa anak ng mga Hannigan? Ikinaway ni Francisco ang kanyang kamay. Wala akong anumang uri ng relasyon sa kanya. Noong una ay gusto niyang pakasalan ng aking pinsan, ngunit tinanggihan siya nito. Hinding-hindi ako mahihilig sa babaeng tulad niya. Napabuntong hininga si Madam Nira. Sa gayong mapagmataas na ugali, anong halimaw ang magiging siya sa hinaharap kung magkakasal siya sa Boucher? Hindi nagtagal si Madam Nira bago umalis. Hinatid siya ni Maisie sa harap ng kanyang sasakyan at pinanood ang pagpasok niya sa kotse at umalis. Lumapit sa kanya si Francisco. Ang kanyang ngiti ay katulad pa rin ng dati, at ang kanyang mga ngipin ay mapuputi at maayos. Little Goddess, 3 taon na ang nakalipas, akala ko ikaw. Ang kanyang ngiti ay unti-unting naging reserba. Hindi naman sa hindi niya nakita ang balita. Napatingin si Maisie sa kanya. Akala mo patay na ako. Napakamot ng pisngi si Francisco. I'm glad na okay ka na. At tulad ng inaasahan, ang balita ay hindi mapagkakatiwalaan paminsan-minsan. Humarap sa kanya si Maisie. Kailan ka umalis sa training camp? Sumagot siya, 2 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos niyang sagutin ang tanong niya, may naisip siya at nagpatuloy. Nga pala, nakapasa na si Raven sa pagsusulit at nakapasok na siya sa top management. Tumanggaw si Maisie. Alam ko na magagawa niya ito kapag nagsusumikap siya. Magkatabi na naglakad si Francisco kasama si Maisie sa aisle sa labas ng golf course. Ang mga sanga ng willow sa tabing daan ay nakalatag na parang berdeng butil na mga kortina, na umuugoy sa simoy ng hangin. Napatingin si Maisie sa kanya. Bakit ka nandito ngayon? Naparito ako upang maglaro ng golf kasama ang aking mga kaibigan, ngunit hindi ko inaasahan na makikita-kita dito, munting Diyosa. Pumitas ng dahon ng willow si Francisco at kinalikot ito sa kanyang kamay. Munting Diyosa, labis kong ikinalulungkot ang nangyari sa kampo ng pagsasanay noon. Anong ginawa mo? Huminto siya, at ibinaba ni Francisco ang kanyang ulo. Hindi kita pinanindigan noong na-frame ka ni Winona. Sinisisi mo ba ako? Napangiti si Maisie. Matagal na iyon, at iniisip mo pa rin iyon. Pagkasabi niyon ay hinarap niya ang mga kamay niya sa likod. Speaking of which, may utang pa akong pabor sa iyo. How about I treat you to dinner kapag libre ako? Pumayag naman si Francisco. Si Maisie, na hindi kalayuan sa kanilang likuran, ay kumuha ng ilang larawan at saka ngumisi ng mapakla.
Good you. Kabanata 684. Sa gabi, sa Black Gold Group, naglakad si Nolan papunta sa entrance ng building habang si Quincy ay itinigil lang ang sasakyan sa tapat ng kumpanya. Pagkatapos ay hinubad niya ang suot na jacket at papasok na sana sa sasakyan. Hinarang siya ng isang babae mula sa likuran, at walang ekspresyon siyang lumingon. Nanlamig agad ang ekspresyon ni Nolan nang makitang si Maisie iyon. How dare this woman come up to me again? Natakot si Maisie sa kanyang ekspresyon at hindi nang ahas na lumapit, ngunit hindi siya maaaring sumuko sa sandaling ito. Huwag mo akong intindihin, Mr. Goldman, mayroon akong isang bagay na kailangan mong makita. Kaya ako nandito, malamig niyang tugon, at ano ang problema? Inabot sa kanya ni Maisie ang ilang litrato, at saglit na nag-alinlangan si Nolan bago tinanggap ang mga larawan mula sa kanya. Pagkatapos ay may nakita siya at hindi nagbigay ng anumang emosyon sa pamamagitan ng kanyang ekspresyon, ngunit ang mga sulok ng mga larawan sa kanyang kamay ay gusot. Maingat na sabi ni Maisie, Mr. Goldman, huwag mong intindihin. Ang mga ito ay kinuha ng iba, kaya na-curious lang ako. Siyempre naniniwala pa rin ako na hindi ka ipagkakanulo ni Miss Vanderbilt. Biglang naging malamig at mabagsik ang aura ni Nolan. Ang lalaki sa larawan ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Hindi na naglakas loob si Maisie na manatili pa. Gayunpaman, ang mga larawan ay ipinasa sa nilalayong pantirya. Kung gayon hindi na ako mag-uubos ng oras mo, Mr. Goldman. Pagkatapos ay nagmamadali siyang umalis. Tumaba si Quincy sa sasakyan at pinagmasdan si Maisie na umalis na may pagtataka. Mr. Goldman, bakit muling pumunta sa iyo si Miss Hannigan? Mahigpit na pinisil ni Nolan ang mga larawan at walang magawa. Sumakay na siya sa kotse nang walang sabi-sabi. Sa hapunan, hindi bumababa si Nolan, kaya tinanong ni Daisy si Mr. Cheshire, Tito Alfred, bakit hindi pa kumakain ni Daddy? Napangiti nang walang magawa si Alfred. Hindi ko rin alam ang tungkol dito. Ibinaba ni Maisie ang tinidor at kutsilyo. Magpatuloy na kayo sa pagkain. Aakyat ako at titingnan ko ang daddy nyo. Medyo kakaiba ang kinikilos ni Nolan mula nang bumalik siya mula sa trabaho, at hindi tama ang kanyang pakiramdam. Itinulak niya ang pinto ng study at nakita si Nolan na nakatayo sa harap ng French window na nakatalikod sa kanya. May sigarilyong sinindihan sa kanyang kamay. Naalala ni Maisie na nalulong siya sa sigarilyo bago nawala ang kanyang memorya, ngunit hindi ito isang malaking issue noon. Gayunpaman, nakikita pa rin niya ang usok na tumagos sa buong silid, at ilang upos pa ng sigarilyo ang nakatambak sa ashtray. Lumamlam ang ekspresyon ni Maisie. Umakbang siya, inagaw ang sigarilyo sa kamay niya, at pinatay ito sa ashtray. Nilingan siya ni Nolan. Ang kanyang mga mata ay mukhang kalmado at hindi nababagabag. Natigilan si Maisie. Nolan Goldman, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Hindi siya kumibo at dahan-daang kinuha ang kalahating laman na pakete ng sigarilyo sa mesa. Hinawakan ni Maisie ang kanyang kamay at nag-aalala at naiiritang nagtanong, ano bang problema mo? Ibinaba niya ang tingin at sumulyap sa likod ng kamay niya, saka itinaas ang talukap ng mata. May tinatago ka ba sa akin? Naghihinalang tanong ni Maisie, anong problema? Inalis ni Nolan ang kamay mula sa pagkakahawak niya at inihagis ang pakete ng sigarilyo sa mesa. Nasaan ka kanina? Hindi maintindihan ni Maisie kung bakit niya ito tatanungin, ngunit sumagot siya ng walang pag-aalinlangan, pumunta ako upang uminom ng tsaa kasama si Madam Nira. Ibinaba ni Nolan ang kanyang ulo, nanunuya, at nagtatampo na nagtanong, lumabas ka ba upang uminom ng tsaa, o lumabas ka ba upang makipagkitang muli sa iyong manliligaw? Anong manliligaw? Nagulat si Maisie. Pagkatapos ay nakita niya si Nolan na kumuha ng ilang gusot na larawan mula sa bulsa ng kanyang suit. Aagawin na sana niya ang mga iyon mula sa kanya, ngunit binitawan niya ang mga ito bago pa niya ito makuha mula sa kanya. Ilang larawan ang dumaan sa kanyang mga kamay at nakakalat sa kanyang mga paa. Ang ilan sa kanila ay nabaligtad, at ang mga eksenang nakalimbag sa dalawa sa mga larawan ay kinagulat niya. Mga larawan nila ni Francisco na nag-uusap sa aisle sa labas ng golf course. Naharangan ni Francisco ang isang malaking bahagi ng kanyang malaking figure sa mga larawan. Ibinaba niya ang kanyang ulo para kausapin ito ng makuna ng litrato, pero parang hinahalikan siya nito. May malinaw na distansya sa pagitan nila ni Francisco sa sandaling iyon, ngunit sila ay mukhang sobrang intimate sa larawan. Ang mga larawang ito ay malinaw na naglalayong magdulot ng hindi pagkakaunawaan, ngunit alam niya na hindi ito ginawa ni Francisco. At ang tanging pumasok sa isip niya ay si Maisie. Kabanata 685.
Tumangala si Maisie kay Nolan. At naniniwala ka sa mga larawang ito. Hindi sumagot si Nolan, ngunit medyo nanlamig ang kanyang mga mata. Tinanong kita kung saan ka nagpunta, pero hindi mo sinabi sa akin ang totoo. Lumapit sa kanya si Maisie with a calm expression. So, sa tingin mo totoo ang mga larawang ito, at sa tingin mo may tinatago ako sa iyo. Pumayag siya sa pahayag nito nang hindi umimik. Huminga ng malalim si Maisie at pinigilan ang kanyang emosyon. Lumabas ako para uminom ng tsaa kasama si Madam Nira ngayon. Kung tungkol sa lalaki na nakikita mo sa larawan, kilala mo rin siya. Nakita ko lang siya sa golf course, at walang nangyayari sa pagitan namin. Nang makitang aalis na si Nolan, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang mga labi. Nolan Goldman, ipahuhubay ako sa iyo ang pagpapasya kung gusto mong maniwala sa akin o hindi. Natigilan siya sa pwesto ng ilang segundo at saka umalis sa study nang hindi lumilingon. Yumuko si Maisie para kunin ang mga litrato at medyo mapanglo. Walang sino man ang dapat magpakalma sa sarili pagkatapos makita ang mga ganoong larawan, lalo na ang amnesiac na si Nolan. Kinabukasan, hiniling ni Maisie kay Seyday na pumunta at kunin ang surveillance footage ng aisle ng golf course para sa kanya, at totoo nga, nakabuntot nga si Maisie sa kanila noong nag-uusap sila doon. Napatingin si Seyday sa kanya. Ma'am, kailangan mo bang harapin ang nakakainis na babaeng ito? Inangat ni Maisie ang ulo niya at ngumiti. Hindi, ipaubaya mo sa akin ang mapangahas na dalagang ito. Ako na mismo ang haharap sa kanya. Maisie Hannigan, dahil ang lakas ng loob mong kuhanan ako ng mga ganyang litrato at ibigay kay Nolan, huwag mo akong sisihin kung ano ang mangyayari sa iyo. Dahil gusto mong maging magaling na asawa, puputulan ko ang lahat ng landas na haantong sa iyo kahit na makahanap ka ng isang medyo disente. Lumabas si Maisie sa mall na may hawak na ilang designer handbags. Nang maglalakad na sana siya papunta sa unahan ng kanyang sinasakyan, biglang lumapit sa kanya ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may matambok na figure, hinawakan siya sa kanyang buhok, at sumigaw, "Bitch, sa wakas nahanap na rin kita." Ah, baliw ka ba? Tulong! Sumakit ang anit ni Maisie sa pagkakasabunot, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas para makawala mula sa nasa medyo may edad na babae at naitulak siya sa lupa. Sunod-sunod na nagtipon ang mga dumaraan, at ang nasa medyo may edad na babae ay tinaas ang kanyang manggas at itinuro siya. Walang hiya kang slut, ikaw ang homewrecker na umagay sa asawa ko. How dare you go on spending spree with his money so blatantly? Napatayo si Maisie sa kahihiyan. Malapit nang mawala ang ulo niya sa engkwentro na ito. Bullshit, ano ang pinagsasabi mo? Sino ang nangagaw sa asawa mo? Nasa tamang pag-iisip ka ba? Nako, saan ka nag-ipon ng lakas ng loob para igiit na hindi ikaw iyon? Ikaw na munting bitch, napakaraming bagay dyan na maaari mong matutunan at matutunan sa murang edad, at talagang pinili mong matuto kung paano mangagaw ng asawa ng ibang babae. Galit na argumento ni Maisie, "Tita, napagkamalan mo lang ba ako? Kilala mo man lang ba kung sino ako?" Itinuro ng medyo may edad na babae ang kanyang ilong. "Ikaw si Maisie Hannigan, di ba? Ang mistress ng asawa ko na pilit na itinatago sa aking paningin." Nagulat si Maisie. "Ano?" Napasabunot muli ang babaeng nasa medyo maedad sa kanyang buhok. "Hindi ka na makatanggi ngayon, ano? Ikaw na slut ka, sino sa Baseburg ang hindi nakakaalam na gusto mong makahanap ng mayaman dahil lang sa anak ka ng mga Hannigan? Pero wala ka bang nakitang lalaki dati sa buhay mo? Talagang nakatutok ang iyong mga mata sa aking asawa. Hiniling mo pa sa asawa ko na hiwalayan ako. Hindi ko ginawa." Malakas na. Tinulak siya ni Maisie palayo. Ang nais medyo may edad na babae ay nawala ng balanse at bumagsak sa sahig, ngunit patuloy siya sa pagsigaw sa kanya ng malakas. Parami ng parami ang mga dumaraan na humihinto para sa drama, at ang iba ay naglabas pa ng kanilang mga cellphone para kumuha ng litrato at mag-record ng mga video. Unti-unting namutla ang mukha ni Maisie. Napaatras siya ng 2 hakbang at umiling sa gulat. "Hindi ko ginawa. Hindi ako. Anak pala siya ng mga Hannigan." Nabigo daw siya na samantalahin si Mr. Goldman, at binago niya ang kanyang target, na gustong pakasalan si Julius Boucher, ang aktor. Gayunpaman, tinanggihan din siya. "Diyos ko, napakawar niya talaga. Nako, kung nagpalaki ako ng ganoong anak na babae, sisikilan ko siya hanggang sa mamatay gamit ang aking sariling mga kamay. Hindi ko hahayaang magpakasal ang ganoong manugang sa aking pamilya kahit na ang ibig sabihin nito ay hindi na makakapangasawa ang aking anak sa buong buhay niya." Kabanata 686. Pumasok sa tenga ni Maisie ang lahat ng pamumuna na may bahid ng pangungutya, pang-aalipusta,
at panunuya. Namumutla ang mukha niya. Wala naman siyang ginawa, pero bakit ba sasabihin ng babaeng ito ang kanyang pangalan at alam kung sino siya? Sumakay si Maisie sa kotse bago pa man makapag-react ang nasa medyo may edad na babae. Tumayo ang babae at kumatok sa bintana ng sasakyan. Sinusubukang tumakas, "Bumalik ka dito, bitch ka." Pero mabilis na humandar ang sasakyan. Naglakad papunta sa isang sulok ang nasa medyo may edad na babae nang tuluyang naghiwa-hiwalay ang mga tao, at inabutan siya ni Seiday ng pera. Tiningnan ng babae ang buong supot ng pera at tuwang-tuwa. "Salamat, tandaan mo na bumalik kung may ganito na naman." Bumalik si Seiday sa sasakyan, kung saan nakaupo si Maisie. Nasaksihan niya ang buong eksena. Tanong ni Seiday, "Ma'am, papast ko ba ito?" "Hindi na natin kailangan," lumingon si Maisie, "may gagawa nito." Siguradong ibabahagi sa socialite group ang encounter ni Maisie. Ang mga taong ayaw sa kanya ay natural na magpapakalat ng balita. Wala pa sa plano ni Maisie na gumawa ng ganito, pero nauna na si Maisie. Pinaandar ni Seiday ang sasakyan. "Babalik tayo sa opisina ngayon." Tinignan ni Maisie ang oras. Oras na para sa pagpupulong ng magulang at guro ni Colton at Daisy, ngunit hindi siya nakontak ni Nolan. Nagpahatid si Maisie kay Seiday sa paaralan. Napuno ang compound ng mga mamahaling sasakyan. Nag-aaral sina Colton at Daisy sa isang pribadong paaralan sa Baseburg, at kahit na medyo mahal ang mga bayarin, ang kalidad ng edukasyon ay pinakamataas. Naghihintay sina Colton at Daisy sa labas ng gate, at nang makita nila si Maisie, ngumiti sila at tumakbo papunta sa kanya. "Mommy," yumuko si Maisie para yakapin sila. "Naghintay ba kayo ng matagal?" Umiling si Daisy. Hindi pa nagsisimula." "Nasaan si Daddy?" Namilog ang mga mata ni Maisie, saka tinapik ang ulo nila. "Baka abala ang daddy mo sa trabaho at mamaya nandito na siya." "Sige, Mommy, ipapakita namin sa iyo ang paligid ng paaralan." Hinawakan ni Daisy ang kanyang kamay, excited na ipakita ang kanyang magandang ina sa kanyang mga kaklase. Naglakad si Colton sa likod nila habang nasa likod ng ulo ang mga kamay. Lumingon siya dahil may narinig siyang bumusina. Ang lalaking lumabas sa Rolls Royce na nakaparada sa labas ay mukhang masungit ay walang iba kundi ang kanilang ama. Iniabot ni Quincy ang isang Amerikana kay Nolan, na inilagay ito sa kanyang bisig. Naglakad siya patungo kay Colton na nakaitim na kamisete na gawa sa brocade at isang gray na vest. Itinagilid ni Colton ang kanyang ulo. "Daddy, sabi ni Mommy busy ka." Nilagay ni Nolan ang kamay sa likod niya. "Tapos na ako sa trabaho." Gumisi si Colton at nagsalita na parang matanda. "Nagtatalo ba kayo?" Napatingin sa kanya si Nolan. Hindi iyon pinaniwalaan ni Colton. Naglakad-lakad si Maisie sa school nila, hawak-hawak ang kamay ni Maisie. Ang mga bata at magulang ay makikita sa lahat ng dako sa paaralan. Daisy, isang babaeng nakapusod ang bumangga. Napatingin siya kay Maisie at natigilan. Buong pagmamalaking ipinakilala ni Daisy, "Ito ang mommy ko." Magalang na binati siya ng batang babae, "Hello, ma'am. Classmate ako ni Daisy, Lisa Fraser." Yumuko si Maisie para tapikin ang ulo niya. "Napaka-adorable mo." Namula ang mukha ni Lisa dahil sa hiya. Tumingin siya sa paligid, pagkatapos ay nagtanong, "Daisy, wala ang kapatid mo?" Napagtanto ni Maisie na wala si Colton nang banggitin siya nito. Nilinggan niya si Daisy at nakita si Nolan na naglalakad sa tabi ni Colton. Kabanata 687. Si Nolan ay tumayo mula sa karamihan, mukhang mag-aras sa kanyang gwapong mukha. Kamukhang kamukha niya si Colton, na umaakit sa atensyon ng lahat. Lumapit si Lisa sa tenga ni Daisy. "Daisy, kasing gwapo talaga ng tatay mo ang kapatid mo." Masayang humadjadjak si Daisy. "Siyempre, hindi ko ito gawa-gawa lang." Karamihan sa kanyang mga kaklase ay hindi nakita ang kanilang mga magulang. Ngayong pareho silang nagpakita sa parent-teacher meeting, ipapakita sila ni Daisy sa mga nakakainis na tao. Tumakbo si Daisy papunta kay Nolan. "Daddy," pinuhat siya ni Nolan. "Hindi ko naman sinira ang pangako ko, di ba?" Umiling si Daisy at yamakap sa leeg nito. "Sobrang saya ko na sumama ka kay Mommy." Sinaman siya ng tingin ni Colton. "Masyado kang malaki para buhatin ni Daddy." Daisy made a face. Masyado siyang flashy sa status ni Nolan. Nakikilala siya ng ilang magulang at magalang na binati sila. Nag-cross arms si Maisie at tumayo sa ilalim ng puno. Alam niyang malamang nagalit pa rin si Nolan tungkol sa mga larawan at hindi siya pinapansin, ngunit hindi rin siya nag-aalala.
Lumingon siya sa corridor ng classrooms at parang may nakita siyang pamilyar. Huminto siya, pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa gusaling iyon. Nang kausap ni Nolan ang ilan sa mga magulang, napansin niyang umalis na si Maisie. Dumating si Maisie sa corridor, kung saan may kausap na lalaki ang direktor. Pagkaalis ng direktor, naglakad si Maisie papunta sa lalaki. Joe! Tumigil si Joe sa kanyang paglalakad, lumingon, at mukhang nagulat. Maisie! Tama si Maisie. Naglakad siya pasulong. Bakit ka nasa school? Si Joe Watson ay ang coroner sa Baseburg's Judicial Appraisal Center. Ang kanyang huwad na ulat ng DNA ay salamat sa kanya, ngunit higit sa lahat, sina Joe, Maisie, at Riley ay magkakaibigan mula noong high school. Ngumiti siya. Matagal na akong umalis sa trabaho ko sa Judicial Appraisal Center. English teacher na ako ngayon. Ang iyong anak na lalaki at anak na babae ay nag-aaral sa paaralang ito, tama ba? Tumanggaw si Maisie. Ikaw ba ang kanilang guro? Oo, nakilala ko agad sila, sabi ni Joe, tapos biglang nagtanong, nga pala, kumusta si Riley kamakailan? Engaged na ba siya? Pinagdikit ni Maisie ang mga labi, saka tumingin sa ibaba. Napansin niya noon na may crush si Joe kay Riley. Gayunpaman, nagsimula nang magtrabaho si Joe sa Judicial Appraisal Center at naging abala pagkatapos ng pagtatapos sa universidad, kaya nawalan sila ng ugnayan. May naintindihan si Joe at tumango, wala lang, basta masaya siya. Mommy, tumakbo si Daisy at iamakap sa bewang niya. Nais niyang ipahayag na ang kanyang ina ay kinuha at walang ibang lalaki ang dapat makalapit sa kanya, ngunit natigilan siya nang makitang si Joe iyon. Mr. Watson, medyo nagustuhan ni Daisy ang magiliw na si Mr. Watson, ngunit bakit ako ito? Dahan-daang yumuko si Joe at sinabi sa kanya, Hello, Miss Vanderbilt. Nag-alinlangan si Daisy. Mr. Watson, kilala mo ba ang mommy ko? Alam ni Maisie na nagpakita siya dahil kay Nolan, kaya niyakap niya ito sa balikat. Si Mr. Watson, ang iyong ninang, at ako ay magkaibigan noong high school. Sumagot si Daisy ng, oh, ayan yon. Noon nang nakilala ni Mr. Watson si Mommy kaysa kay Daddy, at napakaamo ni Mr. Watson. Kahit hindi siya kasing gwapo ni Daddy, gwapo pa rin siya. Kung nakipag-date si Mommy kay Mr. Watson sa school, hindi ba magkakaproblema si Daddy? Kabanata 688. Tumingin si Maisie sa batang babae at nahulaan na ang kanyang isip ay malayo, kaya kinurot niya ang kanyang pisngi. Bakit ka pumunta? Naipit ang mukha ni Daisy. Matagal siyang nawalan ng salita hanggang sa sinabi niyang, hinahanap kita. Magsisimula na ang meeting. Sinabi ni Joe sa kanya, dapat ka nang pumunta kung nagsisimula na. Kailangan ko ring pumunta. Tumanggaw si Maisie. Nang makalayo si Joe, sumimangot si Daisy. Mommy, si Mr. Watson ba ang first love mo? Halos masamid si Maisie sa kanyang laway. Yumuko siya at tumingin sa mga mata ni Daisy. Alam mo ba kung ano ang unang pag-ibig sa edad mo? Hindi naglakas loob si Daisy na sabihin sa kanyang ina na natutunan niya ito matapos mapanood ang drama series na pinapanood ng kanyang kapatid. Well, siya ba? Nakaramdam ng pagod si Maisie. Siyempre hindi. Napangiti si Daisy, saka nagtaas ng tono. May first love ka ba noon? Napasilip si Maisie, nasulyapan ang buntot ng isang suit sa corridor, at ngumiti. Meron. Si Nolan, na nakatayo sa paligid sa corridor ay kumuha ng isang malalim na hininga at nagngangalit ang mga ngipin, mukhang madilim. Malakas ang boses ni Maisie, tapos malambot. Ang una kong minahal ay ang daddy mo. Nabaliw ako sa kanya kung hindi paano kami magkakaroon ng tatlong gaya ninyo. Napabuntong hininga si Nolan habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Ang kanyang madilim na ekspresyon ay mukhang mas mainit. May sumulpat sa tabi niya at inilagay ang braso niya sa dingding sa likod niya. Tumingin siya sa paligid at tinitigan ang taong nasa harapan niya. Ngumiti ng matamis si Maisie. Masaya. Hindi kumibo si Nolan nang tumayo siya para halikan ang mga labi nito. Bigla siyang pinalibutan ng mabangong pabango nito, na nagpalamig sa kanya. Hinawakan ni Nolan ang mga balikat niya. Hindi siya gumamit ng anumang puwersa, ngunit ang mga ugat sa likod ng kanyang mga kamay ay nagpop habang sinabi niya sa isang maalinsangang boses, Z. Bumaba ang tingin ni Maisie at gusto nang huminto, ngunit may puwersang nagmula sa kanyang baywang. Ibinaba ni Nolan ang kanyang ulo upang halikan ang kanyang mga labi, malakas, baliw at gusto pa. Daddy, Mommy, umalangaw-ngaw ang boses ni Daisy, at agad na naghiwalay ang dalawa. Tumikim si Nolan at ibinaling ang mukha sa gilid. Pulang-pula ang mukha ni Maisie, at umuusok siya. She cleared her throat.
Tere, punta na tayo sa classroom. Pumayag naman si Nolan. Sumunod naman si Daisy sa likuran nila, nakapout. Nakita na niya ang lahat. Umupo sina Nolan at Maisie sa mga upuan ni na Daisy at Colton, na puno ang buong silid-aralan ng mga magulang ng mga estudyante. Si Colton at Daisy ay palaging nangunguna sa kanilang klase, at malamang nakilala ng mga guro kung sino si Nolan, kaya nagdagdag sila ng ilang papuri. Umupo si Maisie habang nasa gilid ng ulo ang kamay habang sinisilip si Nolan. Para siyang bata na buong atensyon sa klase. Iniisip niya kung ano ang naging hitsura niya sa paaralan. Napansin ni Nolan ang nagbabagang titig nito, pinagdikit ang mga labi, at hinawakan ang kamay nito sa ilalim ng mesa, ang mga daliri nito ay dumaan sa palad nito. Nang matapos ang pagpupulong, hinailan ni Maisie ang kanyang kamay mula sa kamay niya at iginilid ang kanyang mga ngipin, pagsisisihan mo ito. Itinaas ni Nolan ang kanyang kamay at itinulak ang buhok na nakadikit sa kanyang leeg palayo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi pa natin alam kung sino ang magsisisi. Mayroon silang napakagandang relasyon. Mayroon sila. Napagtanto ni Maisie na nandoon pa rin ang ibang mga magulang kaya naman uminit talaga ang mukha niya. Ngiti lang ang naisagot niya. Hindi makalayo si Nolan sa ilang lalaking kilala niya, kaya pumunta muna si Maisie sa mga bata. Nang makarating siya sa garden sa likod, napahinto siya sa paglalakad. Dalawang tao ang nakatayo sa likod ng dingding, isang medyo may edad na lalaki na sinusubukang asarin ng isang bata. Hindi nag-react ang bata bagkus ay nakatayo lang. Kabanata 689. Nang ang kamay ng lalaki ay nakaharap pababa, si Maisie ay lumapit sa kanya, hinawakan ang kanyang palso, at sinipa siya sa sahig. Paano mo nagagawa ito sa isang batang bata? Halatang gulat na gulat ang lalaki at mukhang labis na hindi nasisiyahan, ngunit ayaw niyang maalerto ang sinuman, kaya't tumayo siya at tumakbo palayo. Kumunat ang noo ni Maisie. Paano kaya magpapakita sa school ang isang asshole na ganyan? Nilalagay nito sa panganib ang mga bata. Nilinga ni Maisie ang bata, nagbabalak na aliwin ito, ngunit laking gulat niya nang makita ang mukha nito. Napakapinong kagandahan ng batang ito, mas maganda siya kaysa kay Daisy. Maliwanag ang kulay ng mga mata ng bata, maputi at malambot ang balat. Wavy ang buhok niya at napakahabang pilik mata. Kahit sinong bata ay matatakot ng husto pagkatapos ng nangyari, ngunit wala siyang emosyon at nakatayo sa tabi ng pader na parang walang nangyari. Parang sanay na ang bata dahil kulang ang mga mata niya sa mga kulay na makikita sa mata ng mga bata. Bakit ka nakatayo dito mag-isa? Nasaan ang mga magulang mo? Yumuko si Maisie para kausapin siya sa malumanay na tono. Tumingin sa kanya ang bata at dahan-daang ngumiti pagkaraan ng ilang sandali. Wala akong mga magulang. Nako, pasensya na, hindi ko sinasadya. Nakaramdam si Maisie na komplikado ngunit naawa din. Delikado kung mag-isa ka dito. Hayaan mong dalhin kita sa mga guro. Malamig na sinabi ng batang lalaki, isa iyong guro. Natigilan si Maisie. Saglit doon, naramdaman niyang nanunuya sa kanya ang mga mata nito. Tumalikod ang bata para umalis, at si Maisie ay nakatayo roon at pinagmamasdan siya, pakiramdam na mas komplikado. Mommy, biglang sumulpat si Colton at tumakbo papunta sa kanya. Mommy, bakit ka nandito? Tumalik ang tingin ni Maisie sa kanya. Hinahanap kita. Oo nga pala, nakakita ka ba ng napakagandang bata? Inilagay ni Colton ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at ibinaling ang kanyang mukha sa gilid. Galing siya sa klase namin. Bakit mo natanong? Napapikit si Maisie. Magkaribal ba sila? Pagkalabas nila ng school ay naghihintay na si Nolan sa sasakyan kasama si Daisy. Tumakbo si Daisy palapit sa kanya, Mommy, naligaw ka ba? Napangiti si Maisie. Hindi. Uminto siya sa harap ni Nolan at nagtaas ng kilay, hindi mo na kailangang maghintay. Nag-drive si Seyday. Pinasakay ni Nolan ang mga bata sa sasakyan saka naglakad palapit kay Maisie, halos hawakan ang mukha nito. Iniwan mo ako sa mga matatanda. Magandang gawain, Zay. Itinulak ni Maisie ang daliri sa dibdib nito at bahagyang ngumiti. Lahat sila ay nagpapatakbo ng negosyo at kilala ka. Hindi ba matanda, Karin? Hinawakan ni Nolan ang kamay niya at tinitigan siya saglit bago siya hinayla papasok sa sasakyan. Nakatingin sa labas ng bintana si Maisie na tila nag-aalala sa bata. Hinayla siya ni Nolan palapit, hinawakan ang kanyang baywang at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Nahulog siya sa kanya dahil hindi niya iyon inaasahan. Napatingin sina Colton at Daisy, ngunit biglang nagkunwaring seryoso si Nolan. Nandito na ang mga bata. Alalahanin mo, natigilan si Maisie, sa Goldman Mansion.
Itinulak ni Maisie ang pinto ng kwarto, at bago pa man makapasok ang nasa likod niya ay isinara na niya ito. Mabilis si Nolan, kaya nakuha niya ito at itinulak ang baba niya pataas, sinisikap ng makulit kong babae na ikulong ako. Bumagsak si Maisie sa kanyang mga bisig at mukhang mali. Hindi ka na ba galit? Napakalamig mo kahapon. Kabanata 690. Nag-aapoy ang mga mata ni Nolan, ngunit pinipilit niyang kontrolin ang mga bagay-bagay at nag-aalinlangan siyang hinalikan. Oo, kaya kailangan kitang parusahan. Ramdam ni Maisie ang maikling buhok sa kanyang leeg, dinala siya ng malalakas nitong braso. Niyakap niya ng mahigpit ang leeg nito upang mapanatili ang kanyang balanse at nagkaroon ng kapana-panabik na oras sa pintuan. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang liwanag mula sa closet ay lumiwanag sa malakristal na balat ni Maisie. Ang kanyang buhok ay nakahandusay sa una na parang itim na algae. May nagtulak sa pinto ng kwarto. Dahan-daang iminulat ni Maisie ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang bahagyang lumubog ang kutsan. Umupo si Nolan sa gilid ng kama, hinawakan ang kanyang mukha. Hindi ka magdi-dinner. Lumingon si Maisie, namamaos ang boses dahil sa pagpipigil. Uhaw ako. Kinuha ni Nolan ang baso ng tubig na inihanda niya sa mesa para sa kanya. Umayos siya ng upo at nilagok ang tubig pero nabulunan siya dahil mabilis siyang uminom, nabuhusan ng tubig ang shirt na kakapalit niya lang. Pinunasan ni Nolan ang tubig sa gilid ng kanyang labi, saka tumawa ng may pagmamahal sa mga mata. Paano ka nabulunan sa pag-inom ng tubig? Itinulak ni Maisie ang kamay, ibinaba ang baso, at sumandal sa headboard. Kailangan ko nang magpapakain sa akin ng hapunan. Itinaas niya ang mukha niya. Narelieve kita, pero inuutusan mo ako ngayon. Tumingin siya sa kanya. May problema ka ba niyan? Tumawa si Nolan. Wala. Pinuhat niya ito pababa at pinaupo sa mesa. Hindi siya kumikibo, naghihintay lang ng pagkain na ipapakain sa kanya. Papakainin niya ito ng kahit anong gusto niyang kainin at inumin at hihikayatin pa siyang kumain. Alam ni Nolan na sinadya niya ito, kaya nakipaglaro siya. Nang magsawa siya, ngumiti siya. Tapos na. Napatingin si Maisie sa kanya. Galit ka kagabi, akala ko hindi mo na ako kakausapin. Inilapag ni Nolan ang mga kubyertos. Hinalikan mo ako, kaya kailangan kong bumawi. Oh, totoo ba iyon? Panunokso ni Maisie, kung hindi kita hinalikan, sa tingin mo hanggang kailan ka magagalit? Sinundot ni Nolan ang kanyang mukha. Napakagaling mong pumili ng laban. Itinulak ni Maisie ang kamay niya, itinaas ang magkabilang binti, at saka niyakap ang mga tuhod niya. Hindi ka naniniwala sa akin, pero maniwala ka kay Maisie, ha? Pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata. Napaungol siya. Alam kong ibinigay niya sa iyo ang mga larawan, at naniwala ka sa kanya. Baka pakasalan mo siya. Ipinulupot ni Nolan ang kanyang buhok sa kanyang daliri. Kung makapagselos ka, ako rin. Kahit hindi totoo ang mga litrato, magagalit pa rin ako. Halos mawalan ako ng malay. Hinailan niya si Maisie sa kanyang kandangan at sa kanyang mga bisig at hinawakan ang kanyang kamay sa kanyang palad, ang kanilang mga daliri ay magkakaugnay. Natatakot ako na baka iwan mo ako. Lumingon si Maisie at tumingin sa kanyang mga mata. Makalipas ang mahabang panahon, sumandal siya sa dibdib niya. Ang tao sa mga larawan ay si Francisco Boucher, ang pinsan ni Helios. Nakalimutan mo na ba? Tumigil si Nolan. Napatingin si Maisie sa kanya. Nakalimutan na niya siguro ang itsura ni Francisco. Gumugol ako ng 1 buwan sa kampo ng pagsasanay, 3 taon na ang nakalilipas at nakilala ko si Francisco. May utang ako sa kanya. Tanong ni Nolan sa mahinang boses, bakit ka nasa training camp? Inilagay ni Maisie ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang leeg. Para pakasalan kita. Nagulat si Nolan, pero nanatili siyang nakatingin sa kanya dahil masasabi niyang hindi siya nagsisinungaling. Inihiga ni Maisie ang kanyang ulo sa kanyang balikat, tamad na nakabitin sa kanya. Hiling iyon ng lolo mo. Hanggat nakapasa ako sa mga pagsusulit sa kampo ng pagsasanay at mahusay na gumanap, maaari tayong magkasama. Nanginginig ang puso ni Nolan. Parang mga piraso ng alaala niya ang nag-pop up sa isip niya, pero sandali lang iyon, hindi buong alaala.